Huminto ba tayo gamit ang ayuda? Makati Imbornal girl nakatanggap ng 80k versus atletang binigyan ng 3k cash incentive? No wonder this comparison sparked outrage. Trending na trending ang isyong to. Umani ng sari-saring komento ang post na ito at di na iwasang ikumpara ng netizens ang dalawa. Sabi nga, ang isa nagbigay ng karangalan, ang isa kahihiyan, ang isa nagsisikap sa maayos na paraan, ang isa nagbibisyo. Hindi nga nakalagpas sa mata ng publiko ng questioning if the government only glorifies mga kwentong kanal. Pero alam niyo ba mga kababayan, hindi ito ang dapat pagtalunan dahil may mas malaking issue ang dapat tutukan. Ano nga ba yun? Lahat tayo nagulat at nag-react. For sure, napatanong din kayo, bakit ganun? Easy money? Pero hindi naman talaga ito ang issue. To make things clear, si Rose o mas kilalang bilang Imbornal girl is a grade 2 dropout who aspires to be a nurse. She works as a trash collector who lives with her partner. Dati na siyang nanirahan sa Imbornal but she said she doesn't live there anymore. Ayon sa DSWD, 80k is not a reward. It's a livelihood assistance package. It's meant to help her reintegrate into society. In Rose's case, it's a sari-sari store which is the initial assistance. Hindi ito basta ibinigay, dumaan siya sa assessment and DSWD at arrived with the conclusion na tindahan ang pasok sa limited skill set niya. On the other hand, sa issue naman ng mga atleta, matagal ng problema ang kakulangan ng suporta sa mga atleta. They usually receive 500 to 3,000 pesos for winning regional or national competition. But this amount does not even cover training expenses, travel costs, equipment use during the competition. Reality check, but most athletes even spend more than they win just to represent their town or city. Patunay ito na ang mga kabataan, atleta at mga estudyante ay kulang na kulang sa suporta, kulang din sa silid-aralan, training facilities, mental health support at livelihood opportunities. Ang tanong ay bakit? Dahil ang budget ng ating bayan ay nalalaan kung saan-saang mga programa na hindi naman talaga nakakatulong sa ating lipunan. Katulad niyan, nagdagdag tayo ng K11 at K12, nagdagdag ng budget na hindi naman dapat gamitin doon kung hindi dapat lalo natin palawakin ang mga ating paaralan at lalong tulungan ng ating mga guro na magkaroon ng mas maraming kaalaman para maturuan nila ang ating mga kabataan ng mas maayos. Ang budget ng gobyerno inuuna ang sariling kapakanan kaysa yung kapakanan ng ating mga kababayan. Tayo nagiging isang bayan ng mga namamalimos. Sinasanay ang ating mga kababayan, puro ayuda. Kung ano-anong ayuda, may tupad, may akap, may AIC. Ito ba isang pabalat bunga lamang para mailabas nila yung pera para sa kanilang sariling kapakanan? Panahon na para dapat natin kalampagin ang damdamin ng ating mga namumuno at namamahala na ang dapat nilang unahin ay ang kapakanan ng ating mga kababayan at ang dapat nilang pangalagaan ay ang kinabukasan ng ating sampayanan. Kaya dapat tulak natin ang reforma sa budget distribution. Dapat unahin natin ang suporta sa edukasyon at lahat ng mga nagsusumikap na Pilipino imbis na puro ayuda lamang. Upskilling, reskilling at right skilling para sila magkaroon ng maayos na kabuhayan at mas masaganang kinabukasan. Ako nga po pala si Michael Sai, inyong dad ng bayan. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan.